Hello everyone! Kumusta? Merry Christmas po sa ating lahat, no? Palapit na palapit ng Pasko, todis na lang. Ang oras ngayon guys ay 7:45 na ng umaga. Ayan, December 22, no? Friday ang araw ngayon. At ito nga ay medyo tayo, no? Kasi ilang oras lang yung aking tulog guys. Dahil ito nga talagang medyo late na ako nagsasara dahil may tumutulong na din naman sa akin. Nandito, wala naman mga pasok mga bata at wala din pasok si Mister, no? Kahapon pa sila walang pasok. Sa January pa ulit yung pasok nila dahil nga mahina yung trabaho nila, no? Umpisa nung nagka-pandemic, talagang humina na sila dahil marami na rin kasi nagsitayuan ng mga printing press. Kaya yun, maraming kakompetensya, kaya humina yung kanilang trabaho. At yun nga, at buti lang talaga mayroon tayong pinagkakitaan kahit paano ay nakakasurvive tayo, no? Kasi hindi naman laging malakas. Dati, malakas dati pa nung walang pandemic, malakas sila talagang. Malakas yung trabaho nila dati. Pero siyempre, hindi naman sa lahat ng oras, sa lahat ng araw na malakas yung trabaho mo. Parang sa tindahan din, may matumal, may malakas. No? Parang ganun lang din. Kaya siyempre, wag tayo susuko. Laban lang tayo sa hamon ng buhay. Ang mahalaga, nakakaraos pa rin naman tayo, nakabayad tayo sa ating mga bayarin at nakakain pa rin naman tayo. Kaya yun pa rin ang mahalaga. Kaya dapat natin ipagpasalamat. At yun nga guys, kaya late na tayo nakapagsara, no? Kasi mayroon din naman akong kapalitan, nakakapahinga naman ako kahit paano sa tanghali pag walang masyadong ginagawa na, no? Kasi nandyan naman yung anak kong panganay, siya naman ang bantay. Pag umaga naman na nagbubukas si Mister, no, wala siyang pasok, siya yung opening, siya yung nagbubukas ng tindahan. Maya-maya naman ako, no, kasi ang duty ko ay hanggang gabi na, tapos yung anak ko naman sa tanghali, yung palitan lang kami, no, kung gusto ko lang magpahinga, yung anak ko ang bantay, no. Kaya ganun, maganda pag may kapalitan ka, kasi kung di naman natin kaya na. Yung dati guys, nung bago pa lang ang sari-sari store ko, talagang sinubsob ko yung sarili ko doon. Halos walang tulog, halos ilang oras lang yung tulog natin. Siyempre, talagang naghahabol ka ng binta, talagang gusto mo kagad mapalago. Kaya yun, nakaya pa naman natin dati. No? Sa awa ng Diyos ay yun, nakakaipon tayo at napalago natin yung ating tindahan. Kaya yun guys, nakakapundar tayo dati, no, kaya talagang sobrang sikap. Pero ngayon, siyempre, tumatanda na tayo, parang hindi na natin kaya na ganun, no, talagang nahihilo-hilo na tayo pag wala tayong pahinga, no, hindi na kaya dahil tumatanda na, ganun talaga, no, kaya siyempre, kailangan din natin ipahinga yung ating sarili, no. Kawawa din naman yung sarili natin, no? Dapat talaga din na ipahinga natin. Mahirap din naman magkasakit, lalong mapabayaan natin yung ating tindahan. Yun, kaya mahalaga pa rin ang pahinga at i-relax konti ang ating katawan. At ito nga guys, dahil may nabasa nga ako sa aking video, no, at matagal na nga to, so pasensya na at ngayon lang nasagot dahil nataon din na ganito nangyari sa tindahan ko ngayon, nakaaga-aga, kaya ito biglang napaharap ako sa camera, wala talaga sa isip ko na biglang na content ko to guys, no, biglang naisip ko dahil nga ganito ang nangyari at may sakto din may nabasa ako sa comment, ganito nga din ang kanyang katanungan. God blesses, kaso paano kung may mangungutang tas pinangakuan ka ng mamaya tapos hanggang sa kalimutan na lang, di na binayaran. Yun din ang nabasa ko, no? Parang ganun din, parang pares kami ng pangyayari dito sa ating tindahan o lahat naman talaga tayo. Ganito ang mga naranasan, sinong relate dyan, no? Kayo guys, paki-comment kung anong masasabi nyo. At siyempre, bago natin umpisahan yan, sa mga baguhan pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. At gusto ko lang din magpasalamat sa mga lahat ng sumusuporta sa akin. Thank you guys sa love and support. Sa mga silent viewers, maraming salamat. At ito nga guys, proceed na tayo. Kanina kasi mayroong pumunta dito dahil, ayun nga, tinatanong nga yung kanyang utang-utangan talaga. Dahil sinasabi ko nga doon sa mga vlog ko guys na hindi na ako nagpapautang, no? Kasi nga, iwas stress ba? Itong mga utang kasi sa akin ay mga matatagal na. Kasi nga, siyempre, nag-isip tayo ng dagdag pagkakitaan sa ating tindahan, ng dagdag kita. Kasi, siyempre, pag source of income mo yung tindahan mo lang, diyan ka lang aasa, talagang hindi sasapat. Kaya maghanap ka talaga ng ibang pagkakitaan. Mag-isip ka talaga ng pagkakitaan para sa ganun, mayroon kang makukuha dahil
Dahil dyan nga, nagbabayad ka ng rent, kung bills, kung ano-ano pang mga bayarin. Siyempre, maghanap ka talaga ng paraan para makasurvive ka. Kaya, ang ginawa ko, ganito nga yung dagdag pagkakitaan sa amin, yung pala ay dagdag stress lang. Nung umpisa ay okay naman dahil nagsibayad naman sila, dahil malakas pa nga ang kanilang trabaho. Ngayon nga ang hina ng trabaho. Talagang darating ang pagsubok na ganito talaga din natin maiwasan, na pahirapan talaga maningil. Ako kasi, hindi naman kasi ako naniningil din dahil naintindihan naman natin mga sitwasyon ngayon dahil nga yun nga, mahina ang trabaho, kaya yun, hindi nakabayad. Ngayon nga, magbabayad na siya. Tapos siya pa ang magdesisyon, siya pa ang may alam na gano'n na lang daw yung utang niya. Kaya naman, ito, bigla akong napaharap sa camera, no? Kasi gusto ko lang ikwento sa inyo ang mga naranasan ko dito, kung naranasan nyo din ba sa inyong tindahan. At ang sabi nga niya, guys, ito na lang daw yung kulang niya. Kaya ang ginawa ko, siyempre, alam natin yun, nakatatak na yun sa isip natin kung magkano na lang yung kulang niya. Sa sobrang tagal niya magbayad, nakalimutan niya yung balance kung magkano na lang. Kaya ito ang problema talaga sa mga nangungutang. Sila na nga ang nagdesisyon kung kailan sila magbayad, sila pa ang magdesisyon kung ilan na lang yung natira, pero sorry na lang sila dahil ganito kasi ang ginagawa ko para sigurado hindi sila makatanggi at talagang maalala nila, kasi ganito ang ginagawa ko guys sa mga kautang-utangan, no? Parang gano'n na rin ang tanong sa akin ni Kasari, no? At ito muna, ikikwento ko muna yung mga naranasan ko dito guys. Ang ginawa ko kasi guys tuwing sahod, sinusulat ko dito ang total ng ito sa tindahan, tapos ito sa kabila yung dagdag pagkakitaan natin, yung 5-6 guys. Yung mga dati pa to kasi in-stop ko na nga kasi sakit sa ulo lang dahil di nga nagsibahid ang tatagal na ng mga kautang-utangan nila. Kulang na nga lang ipaskil ko doon sa labas, no? Kasi nga, yung iba talaga nagkaka-amnesia na pagdating talaga dito. Kasi, di porket di sila sinisingal, di na sila magbabayad. Siyempre, alam na nila, obligasyon nila yun, utang nila yun, dapat bayaran, no? Kasi nga, kita naman nila talaga todo ang pagsisikap ng mga business owner, no? Kung ano ang mga ginagawang paraan, ng mga dagdag kita sa tindahan nila, kung saan yung mga naka-discount sila, susugod sila, o di ba? Talagang para lang madagdag kita sa kanilang tindahan. Tapos ganito lang gagawin nila, no? Mangungutang sila na hindi sila magbayad, ang tagal-tagal pa, tapos nakakalimutan pa nila kung magkano lang ang natira. Kaya syempre tayo din talagang alert to. Ganito ang ginagawa ko guys. Pag may magbayad, yan nire-record, sinusulat ko dito, no? Sine-check ko. Di ko talaga tinatapon to. Ang dami nito. Ang dami doon to guys. Pinakita ko lang yung sample na pinagagawa ko dito, no? Tapos nire-record ko dito. Dito talaga yung pinaka-total. Yung ginawa ko, pinakita ko sa kanya, no? Ganito ang pinakita ko sa kanya, itemize, yung hulog niya, yung ganito-ganito. Kaya yun. Sabi niya, hindi siya nakatanggi, o di ba? Naalala niya. Kasi sobrang tagal na yung utang mo. Nandito pa rin yung mga listahan nila. At syempre, di natin yan makakalimutan. Nasa isip natin yan. Kasi tayo, alam naman natin kung magkano lang yung tubo natin, di ba? Ang lalaki ng mga utang nila, talagang hindi mo makakalimutan yan. Kahit gaano pa katagal yan. Mga ilang taon, talagang nandito kasi yung listahan yan. Ang ginawa ko nga, sinulat ko yung sobrang tagal na talaga guys. Sinulat ko lahat ng mga pangalan nila para sigurado lang na matandaan natin para hindi na makaulit pa. At ito nga, naranasan ko din tong tanong nga ni Kasari. Sabi na, nangako na magbayad mamaya, tapos hindi naman pala. Ranas ko din yan. Ang ginawa ko lang naman ay, wala akong ginagawa, kundi, ayun, magdasal na sana magbayad na siya. Para makadagdag din sa ating tindahan. Kasi ang tagal-tagal na rin. Antay-antay natin ilang sahura na nagdaan. Di man lang naalala yung utang niyang, ang lakas kasi magbisyo. Alak yung mga inuutang, no? Karamihan kasi mga mabisyo. Yung kasi ang problema sa atin, no? Kaya kinulang ka ng budget kasi mas inuna mo pa yung bisyo mo. Kung gusto mo talaga makawala dyan sa sitwasyon mo, makawala ka sa mga kautang-utangan mo, talagang tamang pagbabudget yan, tamang pagkocontrol. Kung gusto mo maiba yung buhay mo, ng takbo ng buhay mo. Kung gusto mo mabago din ang buhay mo, kailangan i-control mo yung gastos mo, yung bisyo mo, yung lahat ng mga ginagawa mo, baguhin mo. Kung gusto mo lang mabago yung buhay mo, no? Nasa tao din kasi yung kung tayo nagsusumika para maiba naman yung takbo ng buhay natin, na hindi lang tayo na i-stuck sa ganitong buhay. Siyempre, no? Gusto natin lahat sinso tayo, no? Para
kahit paano may napatunayan tayo sa ating sarili dahil sa ating masipag, pag nagpupursigi, nagsusumikap talaga, no, para makaahon lang tayo sa kahirapan dahil ang hirap po talaga pag maging mahirap. At yun nga guys, no, kasi pag sanay ka talaga sa trabaho, talagang magsusumikap ka kung sanay ka sa hirap, no, talagang gusto mong mabago yung takbo ng buhay mo, nasa sayo yun kung ano talaga ang gusto mo. Kaya, yun lang guys masasabi ko, no. Kaya, ang ginagawa ko na lang doon sa mga hindi pa nagsibayad ng utang, siyempre, pagdasal na lang natin, na sana magbayad na sila, no, kung makaluwag-luwag sila, kasi talagang tayo din ay may pangailangan, lahat tayo naman talaga, no, nagsusumikap ka dahil, yun nga, dahil may pangailangan tayo, no. At sana lang talaga ay magsibayad sila, kasi ako kasi yung taong hindi mahilig maningil, pinabayaan lang namin. Siyempre, alam din naman nila na may utang sila, kaya nasa kanila na yan. Basta nakatatak sa isip natin na may utang sila, kaya mo sila pinautang dahil may tiwala ka sa kanya. Nasa kanya na yung kung magbayad siya. Kung di siya magbayad, talagang nira na niya ang tiwala niya sa iyo. Yun lang yun. Kaya, yun, ipagdasal na lang natin na huwag tayong maapektuhan. Kaya, yun guys, kaya sana nakatulong, no? Basta ang gagawin na lang natin na huwag na tayo magpautang sa mga ganitong tao. Kaya ang ginagawa ko, nililista ko yung wala na talaga hindi nagsibayad na bahala na. Sa kanila na lang yun, no? At least kahit paano bigyan tayo ng lakas ng pangatawan ng Panginoon para makapaghanap buhay. Kasi habang malakas pa tayo, work lang, trabaho lang ng trabaho. Kasi para sa ating pamilya. Kaya, yun guys, maraming salamat. Sana nakatulong, no? Kasi pasensya na, no? Biglaan lang vlog to. Wala talaga to sa isip ko, no? Napa-vlog lang ako, no? Dahil nabasa ko din may nagtanong. Sakto din, ganito ang nangyari sa tindahan. Kaya, ayan, gusto ko lang ibahagi. Ano masasabi nyo guys para sa inyo? Paki-comment. Yun nga guys, hanggang dito na lang, no. Sana talaga mapanood niya to yung mga mahilig mangutang, no, para sa ganun na matuto na sila na para hindi na rin sila mabaon sa utang. Kaya maraming salamat sa mga nanonood at huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all. Merry Christmas.